Okay, hello. Good day mga ka-farmer, magandang araw. Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon mga ka-farmer, dito tayo sa ating bagong tanim na lakatan. Ano to siya? 500 hills lang to. Wala pang abono. Ano na to siya nung January 28, 1 month. February 28 kasi January 28 ito itinanim. 1 month na siya nung February 28, kaso na delay tayo sa pag round weeding, hindi pa tapos. May dyan pa usagi isang block pa, hindi pa tapos yung round weeding, so hindi muna tayo nag-abono, pero pagkatapos nito abono na tayo. Ang iabono ko nito mga ka-farmer, mayroong phosphorus at saka mayroon ding medyo mataas na nitrogen, urea at saka 1620. Maganda din sana yung yung 1846 yun. Medyo nagano na yung dahon niya, at saka pag maabunuhan na to mas lalong lalaki pa, hahaba pa yung mga talbos niya na lalabas. Yung may mga butas-butas na yan, kinain yan ng uod. Di pa tayo nakapag-spray dito ng insecticide. Ganito mga ka-farmer, round weeding muna. Tapos pag okay na yung panahon, kasi panay ulan, mag-spray tayo ng herbicide, yung contact lang na herbicide, para babagsak yung damo. Pero hindi ka anong kakapal, kasi ito makapal na talaga to. Kasi pag hindi pa natin to sprayhan, siya yung magulang na yung katawan niya, mahirap nang patayin. So kailangan ng anuhin na naman yun, tabasin na naman, mas sa pagtrabaho. So mas mainam i-control lang natin sa herbicide muna. Maganda yung mga ka-farmer, yung labas niya, abono na lang talaga yung kulang, at saka medyo pa siya, parang mahina siya kasi nabalot nung damo. Ito ngayon na nabuksan na, na to siya, titibay na, parang lalakas na yung niya, katawan niya, dahil magkakaroon na ng araw. Yun, hanggang doon to mga ka-farmer. Nandiyan sa may yung sinundan niya din na tanim, mag 7 months na yan, palabas na rin, may puso na, may palabas na puso. 7 months diyan sa huling tanim. Kaso may doon diyan sa malapit na may panama, yung bagong tanim din may tama na ng panama. Yan na naman natin yan. Mahirap yung sakit na yan, wala talaga tayong mahirap maiwasan. Tapos dito mga ka-farmer, may nabunot ako dyan kanina habang nag round weeding tayo. May isang bansi top, so meaning infected na to siya ng tinanim. Saan ba yun? Dito mayroong isa. Dito papalitan na lang natin to, dalawa to sila hindi ko to nabantayan nung nagkuha ng subwal. Hindi pa siguro yung mother nito na kinuhanan may symptom na yon, or either may tama na, kaso hindi lang napansin kasi nakabunga ba kaya, tapos na harvest, so hindi mo mapansin na may tama na ng sigatok, ng BBTB, banana buncitop virus. Kaya yon na itanim, pagkabuhay niya diretso. Hindi naman yun dito na kagat lang agad, dito kakabuhay pa lang, wala pang isang buwan may tama na. So meaning infected na yun. Hindi yan dito nagkakaroon ng infection sa paglipat tanim, kasi bago pa lang hindi naman ganon kabilis mag-occur yan.
Okay, ito lang mga kaparmer ang update natin. Mag-aabono tayo nito pagkatapos mag round weeding. Patapos na rin pero may ibang gagawin pa tayo, baka madili pa, baka susunod na araw pa mag-abono nito. Ano lang naman to 500 hills, isang drum lang to, isang drum lang. 1 drum, tapos mga 8 kilos lang na abono, 4 kilos na urea, 4 kilos na 1620, okay na. Then pagka 15 days uulitin para bubuelo, urea, may urea pa rin. Pero kung magpabaon ako ng zinc nito mga ka-farmer, ano ko lang, alisin ko yung 1620, papalitan ko ng ammonium lang, pero medyo marami na ammonium, tapos may pares na zinc. Kasi yung zinc mga ka-farmer, hindi pwede na isabay mo yun sa may matataas na content ng phosphorus. Magkakaroon yan ng interaction yung dalawang elemento na yan, mangyayari hindi mo mapakinabangan yung zinc, hindi mo rin mapakinabangan yung phosphorus, kaya iiwasan yon. Kaya nga mga ka-farmer, kung napapansin nyo yung yung Yara Hydran, yung phosphorus niya sobrang baba, nasa 4% lang, kasi may zinc. Dahil lalagpas pa dyan yung 0.01% yata yon yung zinc nila na nasa Yara Hydran. Paglalagpas pa doon yung phosphorus sa 4%, magkakaroon na yun ng problema, magkakaroon ng element interaction mangyayari. Kaya hindi basta-bastang abono lang ng abono mga ka-farmer. Kaya nga may nababahala ako doon sa yung isa na may nakikita ako na nag-aabono, pinaghalo niya yung triple 14 putas at saka zinc. Medyo mataas na yung 14%. So sa dalawang pinaghalo niya, yung putas at saka 1:1 putas at saka triple 14. So dalawang na yon, yung 14 i-divide mo sa 2, so may 7% na phosphorus. Mataas na yung 7%, tapos naghalo ng 2 kilo na zinc sa isang drum. Kaya medyo komplikado. Maingat-ingat sa ng komposisyon ng mga abono mga ka-farmer, kasi minsan may mga elemento dyan hindi sila compatible. Tapos yung zinc naman mga ka-farmer, napaka halaga nun, napaka importante ng zinc, kasi kung wala yung zinc, hindi ilatag ng maayos yung mga nutrients doon sa tanim natin. Yung nitrogen naman, siya yung gagawa ng pagkain, dahil yung presence ng nitrogen at saka yung sunlight, yan diyan mabubuo yung yung photosynthesis sa dalawang yun. So dahil doon magkakaroon ng mamimetabolize niya, tapos yun pag once na mabuo na, magiging pagkain na yun ng tanim, yung mga elemento na pinaprocess, magiging pagkain na yun. Yung zinc naman ang may dyan, para siya yung manager ba, siya yung maglalatag na kung saan siya dapat, parang manager yung zinc. Napaka-importante nun. Okay, yun lang muna mga ka-farmer. Sana nakapagbibigay ako ng ng kunting idea o kaalaman sa inyo. Hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, ginhawang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang, sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye bye. God bless.